Hindi ako nagreklamo mga boss ha. Baka sabihin nyo, buti nga may trabaho kayo eh. Buti nga nasa Canada ka, panireklamo mo pa. Hindi mga boss, siyempre nakakaramdam din naman ako ng pagod. Tao lang ako mga boss. Ito ang buhay 7-Eleven mga boss. Kaya sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa 7-Eleven, saludo po ako sa inyo. Buhay 7-Eleven mga boss. Hiningal ako. Ang daming basura mga boss. Sama-sama na to mga boss, mga expired na mga paninda, basura, karton. Hindi ako nagreklamo mga boss ha. Baka sabihin nyo, buti nga may trabaho kayo eh. Buti nga nasa Canada ka, panireklamo mo pa. Hindi mga boss, siyempre nakakaramdam din naman ako ng pagod. Tao lang ako mga boss. Alas 6 na mga boss. Isang oras na lang ako, uuwi na ako mga boss. Pumasok ako alas 3 eh. Hanggang alas 7 ako mga boss. 4 na oras. Pwede na yun mga boss.
Balik na ako sa loob mga boss. Tapos na. Ay, buhay. Kain tayo mga boss. Tea. Sandwich. Nilagyan ko lang ng cheddar. Oh. Tapos nilagay ko sa microwave. Uwi na tayo mga boss. Uwi na si Boss J. Sakayan ko dito pala nakaparada. Kasanay ako dito eh. Ayusin ko muna bago ako dumaldal. Wait lang. Ayan mga boss. Woo! Pagod ako ngayong araw na to. Naglinis ako ng loob ng 7-Eleven. Hindi lang naman ako, syempre. Kami mga Pilipino. Iba talaga magtrabaho tayo mga Pinoy, ano? Talagang doon bilib na bilib sa atin ng mga ibang lahi kung paano tayo magtrabaho. Pati itong labas, nakita nyo naman, di ba? Pinalinis sa akin yan kasi yung tangke na pinaglalagyan ng mga gasolina, diesel dito, tatakpan na ng yellow. So pinatanggal sa akin yun para pag darating na yung magdi-deliver, mabilis siyang makita at mabilis siyang may angat. Ito ang buhay 7-Eleven mga boss. Kaya sa mga Pilipino na nagtatrabaho sa 7-Eleven,
Saan mang sulok ng bansa may Pilipino at may 7-Eleven na nagtatrabaho. Saludo po ako sa inyo. Mga boss, mga madam. Alam ko na ganito rin yung ginagawa ninyo. Kung kayo ay nasa ibang bansa, lalo na dito sa mga bansang nagyeyelo mga boss. Sa Pilipinas naman, ulan ng ulan. Yan ang totoo. Ito yung assignment ko. Ako yung naglilinis itong mga pump, itong mga gasolinahan. Bawat pump nililinis ko yan. Kung nakasabibigay sa vlog ko, nakakita nyo na yan. At ako yung nag-iikot dito sa paligid ng store ng 7-Eleven. Tagakuha ng kalat. Lahat yan iti-check ko. Halos hindi lang naman ako. Lahat kaming mga Pilipino dito kasi siyempre pag day off ako, iba naman ang gumagawa nun. Ibig ko lang sabihin isa ako dun sa gumagawa nun, sa naglilinis sa labas. Pinakamahirap sa lahat pag maglinis ka dito, winter. Sobra. Paano mga boss? Bago tayo umuwi, damo na tayo ng galaw ng camera kasi kaka-start ko lang ng sakyan tapos nag-iingay yung sasakyan, parang nanginginig. Damo na tayo ng Freshmart or IGA dahil pinabibili ako ng aking misis ng isang tray na itlog. Let's go mga boss, bago pa magsara yan. Alas 7 pa lang naman ang gabi mga boss. Let's go! Dito tayo magparada. Dalang naman ang nabili mga boss kasi gabi na. Let's go. Pili na tayo ng isang tray na itlog. Itlog ni Boss J. Pambira, para may pang ulam bukas ng umaga. Pagod pa ako nito pero medyo maingay tayo mga boss. Okay lang yun. Minsan-minsan hayaan nyo akong mag-ingay dahil pagod ako mga boss. Pinggit ko ba ito kanina? Kalimutan ko na. Isang tray na itlog. Itlog to. Ito na isang tray na itlog mga boss. Hindi ko na nilak ko. Tingnan, buksan ko na. Teka lang. Yung isang tray na itlog ko baka gumulong pa. Lagay ko muna to. Camera ko. Ayan! Kita nyo na ang ilong kumpa ko mga boss. Busarga ang ilong ko mga boss. Tara mga boss, puro kalokohan Pagod na ako Kahit pagod na, smile pa rin mga boss. Kahit tayo ay pangit. Hindi, joke lang mga boss. Walang isinilang na pangit. Diba? Let's go mga boss. Masyado na ako maraming nalalaman na puro kalokohan. Bukas trabaho ulit tayo mga boss.